na ring isda ng aking pinangbabae para nga daw ulamin namin ngayong hapunan. Tamang-tama din mga daday, uwi nga si Mr. ngayon. Wala nga silang pasok bukas. Kaya naman kayo Alam niyo ba yung aking mga biyanan? Alam mo sa tanghalian, hapunan namin, nakakalibre kami doon ng ulam. Di ko na problema yung ulam mga day, dahil binibigyan ako lagi ng ulam. Oo, talaga naman, swerte ko no. Sana all talaga yung maswerte sa biyanan. Kahit na kung minsan na rin ka ng manugang ay taga namang masasabi nila na may kaunting sira sa Alam niyo na kung saan may sira. Kaya naman hiniwa ko na nga ring isda dahil parating na nga si Mr. Di pa ako nakakaluto Talaga naman bago ma-prove pa rin aking kutsilyo. Kaya naman, bago napakalit pa nga na rin kutsilyo. Ako hirap na hirap talaga naman kagigil. Paano ba naman rin aking Mr. kapag halimbawa napapunta kami ng bayan, kapag sinabi ko sa kanya, Papa, mabili tayo ng kutsilyo. Sasabihin agad sa akin, ako, wag ka naman na mabili, meron pa tayong kutsilyo sa bahay, kagigil. O pagdating sa mga ganitong hiwa-hiwa, mga gayat-gayat, naku, ako lang pinapahirapan niya. Kagigil ka itong lalaki to, asap talaga, hiwain ang kanyang tintin. Huy, pero syempre kapag hiniwa ko, wala na akong paglalaruan. Huy, sikire. Bala rin gagawin ko ng luto din sa isda-is na bawa. Dahil yung aking Mr. mahilig sa sabaw. Hindi ko alam kung bakit mahilig siya sa sabaw. Kaya naman siguro ay dehydrated lang talaga yung aking Mr. Kaya mahilig siya sa sabaw ko. Huy, sikire. Dahil nga ang dami na nagtatanong sa akin kung nasaan na ba yung part 3 ng love story namin ni Mr. Kaya may kukwento ko sa inyo ang pawang katotohanan namin love story. Oo, sa part 3. Huy, sikire. Dapat na hindi ko na ikukwento sa inyo yung part 3 dahil nakagayat na yung aking Mr. mga day. Kutang-kuta na daw ako. Pero dahil di ko nga mapigilan hindi dumaldal, kaya naman sasabihin ko sa inyo ang pawang katotohanan ng aming love story. Kaya naman. Pero syempre hindi ko nahahabaan yung kwento. Kaya naman kayo nakakapagod kayo magkwento. Talaga naman. Haba ng episode ng aming love story ay talaga naman tinalo pa yung teleserye sa TV. Gayon. Sorry na nga. Huy, talaga naman. Dahil diretsahan nga yung pagsasama namin ni Mr. at nagsama na talaga kami ng mga day na hindi nga kami magjowa. Oo, mga day hindi kami magjowa. Pero nagsama na kami dahil wala makiri ako. Gayon. Huy, dahil nga ng mga panahon na is komplikado na nga yung aking sitwasyon. Naghihirap na nga ring mari ninyo. Kaya naman. Bago nangungupahan pa nga ako ng apartment noon tapos wala akong trabaho. Anong pagbabayad ko? Kaya naman. Bago yung pinagkakakitaan ko nga lang dati yung pagtitinda ko nga lang ng mga damit-damit, mga sapatos, mga chinilas. Gayon baga napakahirap talaga ng buhay ng mari nyo dati. Kaya naman. Oo. Bago kung minsan wala pang benta, nakakalungkot kapag gayon no. Kaya naman isang planong nabuo sa isip ko mga day sa sobrang hirap ng buhay mga day. Niligawan ko si Mr. Kumbaga kinapalan ko na yung mukha ko. Niligawan ko siya ng the highest level. Gayon na hindi siya makakahindi. Gayon. Wala pa nga 3 buwan simula nga niligawan ko siya. Nagsama na kagad kami. Oo, gayon nga. Huy, talaga naman sikire. Nung nagsama na kami sa isang bubong mga day, yung kuna taga na sa amin, hala, heaven knows, ito na ba? Huy, sikire. Dahil hindi pa nga namin kilala yung isa't isa, kaya naman ako ang nag-adjust sa kanya mga day. Ibinigay ko ang lahat sa kanya ng todo. Huy, paus ka na. Ihayain na, singer kaya naman. Na mga unang gabi nga ng pagsasama namin ni Mr. wala pa nga nangyayari mga kababalaghan noon. Kumbaga nagkakayaan pa kami sa isa't isa. Kaya naman. Wala, nung mga panahon na nagpapabebe pa ako sa kanya, kumbaga iniintay ko na dakmain niya ako. Gayon, huy, talaga namang kakiri. Hindi nga nangyari ang dapat na mangyari nung gabing yun. Dahil ang ginawa namin magdamag, kinag-usap lang kami paulit-ulit. Kaya naman. Feeling ko tuloy nung gabing yun, hindi siya na-attract sa kagandahan at sexihan ko. Huy, si Kiring talaga. Kaya naman. Syempre mga panahon na sexy pa ang marin nyo, talaga masasabi ko na wow, legs. Huy, feeling. Di tulad ngayon na marami ng kati-kati at galis sa ring legs ko. Kaya naman talaga, kagigil Pero kahit na gano'n ay nagmamahalan pala kami ni Mr. kahit may galis na ako. Gayon nga, oo. Dahil binatang nga rin aking Mr. na matuklaw ko. Huy, matuklaw, ano ka ahas? Dahil wala pa nga karanasan si Mr. sa mga kiss na yan. Dahil wala pa nga siyang girlfriend mga day. Ako lang talaga unang naging girlfriend niya. Tapos asawa na kagad kami. Kaya naman, no. Kaya naman tinuruan ko siya kung paano mag-kiss. Nag-kiss kami. Oo, huy, kalandi talaga. Tinuruan ko siya ng mga basic moves sa talaga namang mga gamit niya sa takdang panahon kapag halimbawa handa na siya. Huy, kakire. Bago tinuruan ko na rin siya mag-teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Gayon, kanta ba gayon? Kaya naman kayo. Kumbaga tinuruan ko siya sa lahat ng bagay. Ako ang kanyang teacher at siya ang aking estudyante. Gayon. Dito ko na nga nasabi na lahat ng itinuro ko sa aking Mr. ay worth it. This is it, pansit. Talaga namang nagbunga lahat. Oo, ang kakirihan ko. Huy, sikire. Dito ko na nga tatapusin ang kwento ng aming pagmamahala na talaga namang wala kayong matutunan kundi puro kirilaan. Gayon. Huy. At hanggang ngayon, kami pa rin nagmamahala, nagkikirihan kahit napakahirap ng buhay. Kaya naman, no. Ay siya, hanggang dito na lang muna mga day. Baka mamaya dumating si Mr. Ayaw pa naman niya ipakwento sa amin yung part 3 na aming love story. Kaya naman nagagayat yun sa akin kainis. Hanggang dito na lang mga day. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Mahal ko kayo kahit kiring-king at talandi ako. Oo, gayon nga. I love you.